Uy mga kaibigan! Nakaramdam na ba kayo ng kilabot sa likod ninyo kapag naglalakad mag-isa sa gabi? Hindi kayo nag-iisa, dito sa Pilipinas, ang mga kwentong katakutan natin ay siguradong magpapapuyat sa inyo. Handa na ba kayo? Tara, pasukin natin ang mundo ng mga nakakatakot na nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Una, ang aswang. Ang halimaw na ito ay parang chameleon, nagpapalit ng anyo. Sa umaga, mukha silang mabait na kapitbahay. Pero sa gabi, nagbabagong anyo sila, naghahanap ng susunod na mabibiktima. May nagsasabing nakakalipad sila, ang iba naman, sinasabing parang anino silang pumapasok sa bahay. Alin man dyan, ayaw ninyong makasalubong sila paggabi. Sunod, ang manananggal. Isipin ninyo, may babaeng nahati ang katawan, naiwan ang pang-ibabang bahagi, at lumilipad gamit ang malalaking pakpak na parang paniki. Nangangaso siya ng mga buntis, gamit ang kanyang mahaba at parang straw na dila. Nakakatakot, diba? At huwag nating kalimutan ang tikbalang. Kalahating tao, kalahating kabayo, mahilig itong manggulo ng mga naliligaw. Naligaw ka na ba sa lugar na kabisado mo? Sinasabi ng ilan na ang tikbalang ang may gawa nun. May paniniwala na kapag sinuot mo ang damit mo ng pabaligtad, mawawala ang sumpa nito. Huli, ang white lady. Nakaputing damit, mahaba at itim na buhok na nakatakip sa mukha. Madalas siyang nakikita sa mga lumang kalsada at abandonadong gusali. Marami ang nagsasabing nakita nila siyang nagpapahitch, pero bigla na lang nawawala. Nakakapangilabot. Kaya, kung mag-isa kayong naglalakad sa gabi, tandaan, matagal nang naikukwento ang mga to. Maniwala man kayo o hindi, isa lang ang sigurado, ang mga kwentong katatakutan sa Pilipinas ay talagang nakakakilabot. Kung nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito, i-like at i-share ang pinakakatakot ninyong kwento sa comments. Hanggang sa muli, ingat, at baka gusto ninyong buksan ang ilaw ngayong gabi.